So nag-review na po yung isa niyang kapatid na criminology din. Pero nakapagtapos daw yun, Nay, dahil sa pagtitinda niyo ng gulay. Oo, sa pagtiyaga niyo. Pero ngayon, Nay, sabi ni Danica ay talagang hirap pa din po kayo, no? Opo. Kahit sa pagtitinda raw minsan nalulugi pa daw kayo. Opo. Siya minsan pag na siya, sabi ko sa kanya, pag malapit na kako yung tuition mo, sabihan mo kako ako ng maaga at kahit wala akong hawak na pera, ipinangungutang ko na lang din po yung pan-tuition niya. Paano niyo na binabayaran yung araw-araw po? Saan niyo kinukuha po? Sa pagtitinda doon po talaga? Sa benta po sa tinitinda ko araw-araw sa gulay. Tapos syempre may pangbawal pa araw-araw. Opo, yun po. Tapos yung natira po, pambili ng ulam. Ganun po. Magkano po bang kita niyo sa sa pagtitinda ng gulay araw-araw, Nay? Bali, ang natitira na lang po sa akin yung pang-alawan po ng mga bata. Tsaka yung 200 na sa ulam. Yung 400 po sa kanila. Sa pang-araw-araw? Pang-araw-araw. May minsan pa nga po pag ubusan din ako ng puhunan. Nag-aagap na lang po ako ng punta ng palengke. Nakikipagsapalaran po yung angkat. Aangkatin ko po yung paninda. Pagka-benta po sa kako po babayaran. Ganun po yung So, hirap po pala talaga. Parang araw-araw pagsubok talaga. Opo. Paano pa yung mga iba yung gastusin na ito? Bayarin sa kuryente? May mga binabayaran pa po kayo na Meron po yung sa kuryente po, yung asawa ko po yun yung tulong niya po? Po, yung po. So, may minsan pag nakakabigay-bigay din naman po, kaya lang halos kulang din po kasi dalawa po sila nag-aaral. Banggit din po pala ni Danica na lumaki siya ng hindi na niya na nakasama ang totoong tatay niya. Naghiwalay na raw po kayo nung baby pa lang siya. Opo. Kasi ganito yun ay nung nagsasama po kami nung tunay nilang papa. Po yung miserable po talaga yung buhay ko sa kanya. Nananakit po. Yung po ang dahilan ng paghiwalay? Opo. Ilang beses na po ako naghiwalay doon. 3 beses na nag-uwi po ako doon sa magulang ko. Ginagalitan po ako kasi nga sabi nila sa akin, ginusto mo yan. Harapin mo yan, panindigan mo. Sabi po ng magulang niya? Sabi po ng tatay ko kasi ayaw niya nung ganun nga po sitwasyon ng broken family po yung magiging buhay ng mga anak ko po. Kaya nga po. Tapos nung mabalitaan po niyang nananakit father niya. Sige lang, Nay. Hindi na po ako nakatiis. Nung may sakit po iyan, tsaka yung kuya niya na mataas ang lagnat. Tapos siya, grabe po yung sipon niya, baby. Hinahanap po siya nung nasaan nandun po sa inuman. Yung tatay niya po? Oo, sa Gabon. Nung nandun pa po kami po, Santa Cruz. So hindi siya naging magbuting asawa at ama? Pero close daw siya ng iba niyo pong mga anak? Siyempre po, sila po, hiwalay po kasi sila magkakapatid. Dati po yung 4 nasa akin, ibinigay ng magulang ko kasi nga po hindi ko po kakayanin buhayin. Saan po sila? Doon po, binigay sa ama. Doon po nasa trabaho po ako nung magbumalik po ako, wala na po yung 2 bata. Kaya grabe pong iyak ko sa magulang ko kahit kakuasin ang ulam namin. Huwag lang kaming magkakahiwalay mga anak ko. Nung nasa trabaho ka, nagulat ka, binigay yung mga anak mo sa tatay? Yung nanay ko. Kasi hirap din po kayo sa buhay? Hirap din po yung magulang ko nung walang-wala din po. So ano po nangyari na nung kinuha ng tatay yung mga anak niyo? Napalaki naman po niya, napalaki. Halos hirap din po sa buhay. Gano'n sila katagal po doon na tumira? Bali, yung ate po niya, nung magkahiwalay po kami nun, 7 years old po ata yun, or 8. Tapos, so, hindi pala sila sabay-sabay or sama-saman lumaki? Hindi po. Kaya nga po yung isa niyang kapatid na babae, parang po siya sa akin na malayo yung loob niya. Hindi niya naiintindihan yung hirap ko kung bakit ako naghiwalay dun sa ama nila. Kamusta na po yung mga kapatid ni Danica ngayon na lumaki sa tatay? Yung niya, ate niya, okay naman. Kaya lang nung nagdadalaga na po sila, high school, ibinigay po ulit sa akin nung tiyahin tsaka tiyuhin. Kasi nga po,
hindi maganda po yung trato ng madrasta po na naasawa niya. No, so binalik din po sa inyo? Oo. Kamusta naman po nung nakabalik sa inyo? Ang mga anak niyo po? Tinanggap rin po siya nung asawa ko kasi nga po sabi ko sa kanya meron akong 4 na anak. Kung gusto ka mo, tanggap mo yung ako na ano. So tinanggap niyo po yung mga anak niyo? Mga anak. Silang 4? Sabi ko, magsasama ako tayo at ginawa. Huwag mo lang ako pababayaan yung mga anak ko kasi ayaw ko po nung ako lang ang tanggap, yung anak ko po hindi. Tama po. So wala naman po naging problema? Wala po, mabait man po yung asawa ko. Buti naman po no, na napunta kayo sa partner nyo na tinanggap ang buong pamilya nyo po. So di po pala kayo Dani kasabay-sabay ay hindi kayo nagsama-sama sa paglaki? Ngayon lang po kami nagkakasama-sama ngayon na may mga isip na. Yun yung pamangkin mo? Yung kuya nga po niyan, elementary po yan, hindi din po yan sa akin lumaki. Doon din po yan sa ama. Tapos nung ama pa, ano-ano din, nasa lola din po nakaiwan. So pala na mo? Hindi mo pala kasama sila? Nung mag-high school, first year high school po siya, hinatid po sa akin nung tiyuhin at may magandang hindi po nangyari doon sa bata. Gusto niyang isama kung saan-saan pumunta, ayaw nung bata, gusto po niya mag-aral, gusto niya magtapos kasi nararamdaman po niya yung hirap. Yung pangarap niya po makapagtapos ng pag-aaral. Sige na, salamat po sa istorya nyo. Okay lang naman na na-share nyo yung buong halos pinagdaanan nyo kahit sa una nyo pong naging asawa. Okay lang po kasi marami din po ang makakanood. At may mga maaawa din po sa pasensya na rin po dun sa makakapanood nito na against po dun sa unang asawa ko kasi po yun man po talaga ang tunay na nangyari sa amin. Baka naman ay balikan kayo ng asawa niyo pag may mga nabasa siyang masama. Baka magalit po sa inyo, hindi naman. Alam naman po yan nung taga roon sa amin sa barangay, may mga vlogger din po siya. Sige po, so okay lang po yun. And hindi rin naman niya po kayo magugulo dito kasi meron na rin po kayo pinagpermahang kasunduan sa barangay na hindi niya po pwedeng guluhin. Kasi po may pagkukulang nga po siyang bagay sa akin. Tsaka may ginawa po siyang hindi maganda. At maganda po yan ay. Ano ang mangyayari kung sakaling manggulo siya sa inyo? Pwede ko po siyang ireklamo sa pwede niyo pong ipakulong? Sa nakakataas po kasi malaking pagkukulang niya po sa mga bata. Inasa niya po sa akin bilang ina. Tinalikuran niya po yung obligasyon niya. Nahalos hirap po ako kung paano ko po itataguyod yung mga anak ko. Kasi may asawa man po akong pangalawa, hindi ko man rin po pwedeng obligayin. Kung ano lang po yung maitulong niya po, yun na lang po ang tinatanggap ko para maitaguyod ko din po yung mga anak ko po. Pero gusto ko lang din pong makatulong at hindi rin po maging pabigat. Kaya nakapaghanap buhay po ako sa palengke. Buti na ay hindi kayo sumuko, no? Si Danica parang talagang hindi niyo po siya pinapaghinto sa pag-aaral. Talagang yun nga, may time nga kung minsan pinanghihinaan na rin po ng loob kasi po nagkakasabay-sabay po yung mga bayarin namin. Hindi ko po alam kung saan po ako kukuha ng pera na pambabayad dun sa school nila, kay kuya niya. So pero maganda ang bahay niyo na, no? Talagang pulido, sementado. Bali nung dalaga pa po yung ate niya sa Laguna po, wala pa pong asawa. Pinapag-loan niya po ako ng sa buo po sa Talisay. Sabi niya, "Ma, magkuha ka ng lupa at mas mabuti niya may sarili tayo kasi mahirap anyang nakasama-sama." Siyempre hindi natin alam kung ano po yung masasabi nila or kung ano po yung tapos nahihiya pa silang makisama po ay. Yun po nagdesisyon po ako. Tapos may kapatid po yung asawa ko na nag-offer po nito hulugan. Bali mura lang po namin ito nakuha. Ngayon daw malaki na daw po ang kailangan yung bayaran. Opo, yung lupa po kasi nabili po nung anak ko sa dun
at kapatid po nung asawa ko. Tapos ito pong bahay, taon na po yung bibinang namin na hindi po ako nakakapagulog. Malaki na po talaga. Naipon na po. Naipon na yung mga naipon po. Kasi nagawa po, inuuna ko po yung mga anak ko. Tapos hihingi po ako dun sa anak ko para may pangbabayad. Wala rin daw po siya maibig kasi nga po dalawa yung anak po niya pinapagatas. Malaki rin din po yung ginagastos niya. Yung asawa po wala naman po maayos ng trabaho. Siya lang din pong bumubuhay dun sa dalawa niyang anak. Sige, Nay. So ngayon, Nay, nandito kami para magbigay ng tulong na kaya po namin ibigay. Ang Team Kalingap, May, familiar kayo sa Kalingap, Nay? Kilala niyo po ang mga Kalingap, si Kuya Val? Opo, saka si Kalingap Rap. Pero medyo hindi ko po maano po yung po ninyo dito sa Kalingap po makita. Hindi niya nakikita? Yung kay Kalingap Rap po lagi, saka kay Kuya Val. Kuya Val. Nakasuporta po kayo sa Kalingap? Opo. So ngayon, nanonood kami sa vlog. Nanonood po kayo? Opo. Kilala niyo ko, Nay? Pero napapanood niyo po ako kay Kalingap Rab. Hindi ko po kasi masyadong napapansin. Hindi pa masyado. Ngayon, makikilala mo na ako, Nay. Kilala nga ako ni Danica, oh. Parang ano nga po. Masaya naman kayo, Nay, kahit na maraming kayo pinagdadaanan dito sa inyo kayo magkasama ni Danica. Masaya din po, kaya lang may talagang kasama na siguro po sa buhay yung hirap. Doon mararanasan po yung kung paano ka mabuhay sa mundo na yung hirap, ginhawa. Talagang hindi man po mawawala yan. Talagang kasama sa buhay may mga pinagdadaanan. May time nga po nung namasukan sa Tiasa Laguna. Sabi ko ayaw ko nga po kasi wala man po yung experience talagang Sino po? Trabaho si Danica. Sama-sama ko lang po talaga siya sa pagtinda. Ay may hindi rin po magandang mangyari sa kanya doon pumunta sa kapatid niya. Muntik nang mapahamak. Kaya sabi ko sa kanya, mag-iingat. At sabi, ikaw na lang ako ang dalagang baka ako kung mapano ka dyan. Ikaw, Danica, anong message mo sa iyong mama na talagang simula paglaki mo nakikita mo yung kanyang paghihirap para makapag-aral ka, magkaroon ng magandang kinabukasan? Ang message ko po ay nagpapasalamat po ako dahil sa kanya po ay naitaguyod niya po kami kahit sobrang hirap. Nakikita ko po lahat ng sakripisyo niya sa amin. Kahit ganito lang po yung sitwasyon namin na iniisip po ng iba may daw po kami, mayaman daw po kami kasi ganito daw po ang bahay. Pero hindi po nila alam yung totoong istorya ng buhay namin kung gaano namin nalalampasan yung hirap pinagdadaanan namin sa pang-araw-araw. Thankful po ako dahil may magulang akong katulad ni Mama. Hey, anong masasabi mo kay Danica sa kanyang matatag, di ba? Matatag, matibay, at rin ay masipag din. Yun po, maano nga po siya nung bata pa nga po, tinuruan ko siyang maging yung independent na kahit counting halaga maipon niya para matutunan mo rin yung kung paano pinaghihirapan yung kitain yung pera. Sa school, nagtitinda rin po siya pinapagtinda ko para may pambaon po sila. Kung ano nga po yung parang pwedeng pagkakitaan ginagawa. Hindi siya nahihiya, no? Buti hindi ka nahihiya, Danica. Kahit na yung mga kaibigan mo, kaklase mo ay may asarin ka, di ba? Hindi naman po kasi alam din po nila yung sitwasyon na po. So talagang hindi mo na inisip yun, yung isipin ng iba. Basta yung mahalaga yung makatulong sa inyo. Galing. So, Nay, meron ako dalang konting grocery, Nay. Okay lang po? Ay, salamat po. Sige po, kunin natin. Sige po. Wala yung camera man natin. Ito, Danica. Anong mo na, Danica? Malayaw mo? Wala? Danica lang. Sa pagkain, hindi naman kayo kinukulang. Hindi naman. Sa isang araw na kumpleto naman ang kain niya. So, madalas yung ulang, gulay.
Kasi di ba gulay yung tinda ni mama mo. So talagang ano, yung sa pagtitipid talagang ano, kung ano yung nandyan yun na, hindi na kayo naghahanap ng iba. Ito po, Nay, oh. Si Nanay ang ating nagka-camera ngayon. So ito, konting ano, Nay, tulong para sa inyo. Bigas, mga delata, at ito, mga noodles. Konting ano lang, pandagdag sa inyong pang-araw-araw. Salamat po. Okay naman yan? Makakatulong? Makakatulong naman sa inyo? Katulong na po yung pambaon ni Dani. Pambaon po? Kasi nabaon ko pag ano nga. Para mas tipid. Magkano ba ang ano na araw-araw na pang ano, baon-baon ni Danica? 200 po yung araw. Araw-araw? Ilang araw pasok mo? 5? Ano po? 7. 7? Lunes po hanggang Linggo. Sa school? Bakit ano? Busy po ako eh. Grabe, so parang 1-4 ka isang linggo? Tapos tuwing ano na po ako, gabi na po ako nakauwi. Tapos walang salary. 1-4 sa isang linggo, baon niya lang yun ay. Bukod pa sa mga paggastos nyo, sa bayarin. Nakakabilib si nanay noon, di mo alam kung paano niya binabudget yung pera nyo, yung kinikita niya. Sa isang araw na yung 1,000 rin ang kinikita nyo sa isang araw. Oo, kaya nung sabi ko, nagtataka ko, sabi ko, paano ko ako nakukuha yung ganitong blessing na nairaraos ko po yung mga anak ko kahit hirap po. Nagtataka ka rin ay nagagawa mo. Dasal na lang nga pong hinihingi ko na sana bago umalis sa bahay. Sabi ko, i-bless ako, makakuha ako ng pambayad dun sa arawan. Galing. Pambaon ng mga anak ko, may pambiling ulam. Tapat na sa akin, masaya na po ako doon. May raos may pang-araw-araw po. Huwag lang pong wala. Hindi pinapabayaan ni Lord na akala mo hindi nyo kaya pero hindi mo namamalayan na itatawid nyo yung ano, pang-araw-araw ni... Doon nga po, blessed na kami kahit hirap po. So wala nang hinahangad na iba na makatapos lang sa... Kung makapag-aral lang nga po, makapagtapos lang nga po si Danny at saka yung kapatid niya. Okay na po sa akin yung ganun. Yung simpleng pamumuhay. Simple lang po. Hindi naman po naghahanap ng kung ano po. O Danny, pandagdag mo sa yung pambaon at sa inyo na Higit po. Dagdag nyo na yun. Nasa na yun? 3,000. Sana ay makatulong na sa inyo yan. Sana sa susunod na makabalik ako dito na ay madagdagan ko yung tulong sa inyo. Basta po ang sa akin ay magbigay ng tulong na kaya ng aking YouTube channel. So pag may mga blessings papunta natin, syempre mapupunta, makakarating sa inyo. Maraming salamat po. Makakatulong na rin po yun kasi nga second sem na din, malaking bagay na rin po yun sa kanya. Hindi ko na po yun sa pagalaw sa kanya, talagang doon ko na po iyan. Doon yun na ilalaan na Opo, doon na po sa tuition niya kasi pasiguro ko na po yun. Meron tayo bago. Tulong po. Maraming salamat po. Thank you, Nay. Nakakatawa rin pala kayo na kahit yung tulong natin ay hindi pa ganun sapat sa pangangailangan pero talagang malaking bagay na rin po yan. Ramdam ko po yung nila, yung pagtanggap sa tulong na binigay natin. Opo. So, mayroon po tayo bagong tutulungan si Danica. Sana mabalik-balikan ko kayo at sana may magtuloy yung tulong ko sa inyo kahit sa ganitong suporta lang. Sana po marami pa rin po matulungan na mga kagaya namin mga naghihingi kapuspalad na. So, subscribe ka na sa akin. Opo. Papakilala ko na mo. Papakilala mo na ako, Nay. So, Danica, gusto mong sabihin, anong message mo? Ang message ko po is, maraming salamat po sa tulong na naibigay nyo kahit na grocery, simpleng lang po, pero malaking tulong na din po ito sa amin, lalong-lalo na kay mama kasi nagtitinda lang po siya. Ito po, ilalaan ko po ito sa tuition ko ngayong 12 po, mag-enroll na din po kasi ako, kailangan ko din ng pan-tuition. Magkano ba ang tuition mo? Yung last po, 11 po per sem. Ngayon? Yung second sem po, wala pa pong kung magkano po. Pero kulang pa yan, no? May dadagdagan ko na po nung kinita ko nung Grabe. Maraming salamat po sa inyo. Sana marami din po kayong matulungang iba na naghihirap din po. Maraming salamat po talaga. Masaya ka naman sa pagbisita ng Kalingap sa inyo? Opo. Maraming nagkaroon po kami ng chance na makilala ka, ma-meet ka po. Salamat. So, ikaw na ano pong gusto niyo sabihin? Sa din, yung Team Brooks, yung nagbigay sa inyo dito?
Yung sila po yung nagturo sa akin eh. Ay kay ate. Si Ate Lorny, si Ate Rhea. Ate Lea. Sa kanila po, maraming salamat po. Sana po marami pa po silang matulungan na kagaya ng anak ko po na isa rin pong nagsisikap na nagsisikap para makapagtapos ng pag-aaral. At sa inyo rin po, sana marami rin po kayong matulungan. Bless din po kayo ni Lord sa ni Kalinga Prab, ni Kalinga Kuya Bal. Thank you po. Kasi kung titignan mo talaga si Danica, mukha talagang hindi naghihirap eh. Tapos, ano kasi po siya masiyahin din naman si Danica. Kaso mababawan luha, no? Marami kasi po siya mga pinagdaanan ding hirap. Normal lang naman po yan. At saka mas makikita ng mga viewers na yung talagang pinagdadaanan. Kala nga po, hindi siya, yung sa itsura po niya, hindi mo siya pagkakamalang may mga dinadalang naranasan na problema sa buhay. Kaya nga, so lahat talaga na wala sa panlabas yung pinagdadaanan. Nagpapasalamat din po pala ako nun kila ate, yung nakadiscover po sa akin habang naglalakad po ako. Paano ka ba nila nakita? Kailan pa? Matagal na? Last month lang din po. Galing din po ako nung school, nag-apply po ng scholar. Sa dyan po, sa munisipyo. Tapos, ko po yung plastic, ganun ako. Parang sabi ko nalulungkot ako kasi habang naglalakad. Sabi ko, sana po makapasok ako sa scholar. Kasi yun na lang din po yung chance ko na makatulong din po sa akin. Tapos, hindi ko po inaasahan, nakalagpas na po sila sa akin. Bigla pong umatras yung sasakyan. Hindi ka natakot? Hindi naman po, kasi pag maganda naman po yung approach nila sa akin. Okay. Ko din po na, parang familiar din po sila, tapos yung mga salita nila, parang mapagkakatiwalaan naman po. Mababait, gano'n? Opo, sinakay po nila ako, hinatid po nila ako dito. Grabe, tapos, talagang nagtiwala ka. Opo. Kasi nakikita mo din po talaga kung katiwa-tiwala po talaga yung tao galing sasamahan mo. Pero di ka naman basta-basta sumasama kung kanino. Nagtanong din po ako sa kanila, sabi po nila, huwag kang matakot, inaano pa namin na matulungan din. Galing. So yung pagtitiwala mo ngayon, ito na vlog ko na kayo. At sana makatulong ako sa inyo. Sana marami akong maibigay na tulong sa pangangailangan nyo. Kaya dasal lang. Opo, diba? Dasal lang po. Ang sandata namin sa araw-araw. Tiwala lang kay God po. Tama, tiwala lang. Para may taguyod po sila. So sa susunod ulit, babay na. Maraming salamat po. Malaking blessing po yun na dumating po kayo. Salamat na. Umpisa pa lang to na. Sana magtagal pa tayong ma-vlog katulad ng iba kong mga beneficiary. Yan. Bye-bye, Danica. Maraming salamat po. Ikaw, bye-bye ka na. Ayun mga kalingap, panibagong kwento na naman po ng buhay ang ating nalaman ngayon. Sana po ay nagustuhan niyo po ang ating panibagong tutulungan. Kaya deserve din po nila matulungan. Salamat po. Sa mga gusto po magbigay ng tulong, message ko sa Facebook page Kalingap Dan. Ito po, thank you sa Team Brooks. Thank you. Maraming salamat po. Ay naligaw. Uy, walis ka dyan. May sinabi siya, yung paano niya siya natuklasan. Parang nagtiwala lang daw siya sa inyo, tapos sumakay pa daw siya sa inyo. Kaya grabe yung tiwala ni Mababait daw kayo? Mabait naman talagang Team. Nakita kasi namin siya, naglalakad siya doon. Sinatid niyo daw. Akala namin malapit lang, malayo pala. Tapos gabi na yun, di ba? Pahapon na. So sana po makatulong ang aking channel sa kanilang pangangailangan, mga pagsubok. Kaya thank you po. Bye-bye po. Bye-bye. Bye-bye, Team Brooks. Team Brooks na siya.